What does it mean that Christians are not of this world? The phrase "not of this world" is found in John 18:36, where Jesus says that his kingdom is not of this world. The context of Jesus' statement is his interrogation by Pontius Pilate during one of his trials. Pilate had summoned Jesus into the palace and, in trying to ascertain the charges against him, basically asked Jesus to incriminate himself. The conversation went like this. Pilate asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus responded with a question of his own. "Is that your own idea, or did others talk to you about me?" "Am I a Jew?" Pilate replied. "Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?" Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place." "You are a king then," said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me." When Pilate asked Jesus if he was a king, Pilate was thinking of a political position, and that Jesus was possibly guilty of sedition against Caesar. In saying that his kingdom is not of this world, Jesus denied that he was a king in that sense, and his words were proved by the lack of any subjects fighting to release him. But Jesus does not deny his kingship wholly. He has a kingdom, but it is from another place. He says he had come into the world, with the clear implication that he was from some place other than this world. His kingdom is heavenly and extends over the hearts and minds of his subjects. It does not originate in this world. His royal power and state are not furnished by earthly force, or fleshly ordinances, or physical energies, or material wealth, or imperial armies. As his followers, Christians are members of his kingdom, which is not of this world. We know that our citizenship is in heaven. As a result, we put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. We wage spiritual battle, but the weapons we fight with are not the weapons of the world. We seek first his kingdom and his righteousness, and we rest in the knowledge that our King gives us eternal life. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. We are on the earth now, but our earthly lives are nothing but a vapor in comparison to eternity. This world, in its present form, is passing away. The sufferings and trials of this world are part of life. But, in remembering that we are not of this world, we know that such things are just for a little while. The knowledge that we are not of this world gives Christians hope even in the darkest times. This broken place is not where we ultimately belong, and it is not where we will stay. We are receiving a kingdom that cannot be shaken. Christians, as part of Jesus' kingdom, are not of this world. We have been adopted as heirs of heaven by God himself, and that is where our citizenship is. Until our King returns, we wait, and we hope, and we do what we can to bring others into the not of this world relationship with Jesus Christ.
Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi nga, 'di ba, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng nangyayaring hindi maganda, mas purihin natin ang Panginoon kasi si Lord ay tapat sa atin. Amen. Siya ay mabuti sa atin. Hallelujah. Sabi nga sa kanyang salita sa awit 86:12 verse 12 to 13. O Panginoong Diyos, buong pusong laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko ang iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Hindi hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Hallelujah! Praise God! We worship you, Jesus! Hallelujah! Sa lahat ng bagay na ito, higit sa lahat na niligtas tayo ng Panginoon sa kamatayan. Hallelujah! Praise your name, Jesus! Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lamang aming Panginoon na mamahalin, Panginoon. We praise your name, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, tayo ay magpupuri sa Kanya ngayong umagang ito. I-ano natin, yung pagkakataon na to, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod aking maglilingkod sa'yo.
Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Lalo punong-puno ng pagmamahal para sa Panginoon. We thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Ikaw ang aming Ama, Panginoon, mula umpisa hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, Panginoon, hanggang sa pagdating mo, O Lord. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Jesus.
iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang madakila, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa atin. At I do believe na sa pagkakataong ito, niloob ng Panginoon, kahit sa mga panahon na maulan, maaring maulan, pero sa atin di gaano, di ba? Pero salamat sa Panginoon, inihahanda tayo ng Panginoon para sa mga bagay sa ikapupuri sa kanyang dakilang pangalan. At alam natin, siguro yung iba nangangamba, na baka lumakas, kaya siguro maaring hindi pupunta, pero wag po natin sila i-judge. Sila po yung mga mahal po natin. At hindi naman nangangahulugan na kahit na wala sila rito, hindi nila kaya sumamba. Kasi kahit sa lahat ng dako, pwede nyo sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan. Amen. So kaya nga, pag meron ka relasyon sa Panginoon, makasasamba ka sa Ama. Amen po ba? Siyempre, kasama po doon yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kahit saan naman tayong place, pwede tayong sumamba kay Lord. Ito kasi formal natin ginagawa every Sunday. So, dito natin may express yung love natin sa bawat sa atin. Amen po ba? Even doon sa pagkakaloob sa Panginoon. At ang time natin sa pakikinig ng kanyang salita is a form of worship. A true worshiper ay pinapakita kung anong ninanasa ng pusong ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, para dakilain ng Panginoon. So, yun lamang po siguro. At salamat po at tayo po'y mag-aaral ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako ba yun? Doon po siya. Okay. Salamat po. So, ang Iglesia ng Diyos ng Buhay, siguro naman sa 2 years, mayroon po tayo natutunan bilang Iglesia ng Diyos na Buhay. Kaya nahihiramen, ilan lang po kasi nagsabing amin po eh. Siguro, parang nire-repress tayo ng Panginoon. Kung minsan kaya nandito ako, binabanggit ko yung chapter 1, puno ng blessing. Kasi sa blessing muna. Para alam nating lumaban. Kasi kung wala tayong immediate na power na ibinigay ng Panginoon at yung angkop na kapangyarihan, biyaya ng Panginoon, hindi natin kayang lumaban. At yung available, lagi na available po yan sa atin bilang isang mga Kristiyano. At salamat sa Panginoon. Okay, puntahan po natin ang ating pag-aaral. Ephesians chapter 6 verse 11, key verses po natin yan, dalawa po siya, and 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Tayo po ay kawal ng Diyos. Bilang Iglesia ng Diyos, tayo po ay kawal. At ito po ang ating babasahin. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, 3 bagay po inaan dyan, pero puntahan po muna natin 2 Timothy. Napag-aralan din po natin ito, pero babalik-balikan po natin ito kasi nakaakibat po sa atin ito bilang isang tunay na Iglesia ng Diyos na Buhay, bilang kawal. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sabi niyo po, mabuting kawal. Okay. Pag-aralan po pa natin yan. Verse 4. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Take note, hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay nito. Pero pwede kang mabuhay sa mundo. Hindi kayo naalis ng Panginoon dito, pero hindi kagaya ng mundo.
upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal, ang ating Panginoong Hesus ang naglagay sa atin para lumaban. Kasi siya'y nauna sa labanan eh. Amen. Susundan po natin siya. Spiritual warfare, ito po'y pakikipagdigma. Ito po'y pakikipaglaban. At binanggit po na, binasa po ng kapatid natin, hindi pa man po natin napupuntahan yon. Pero sa verse 11 po, mahaba po ito. Kaya gusto ko po muna tignan po natin yon. Kung ano yung, alam natin ang Panginoon nagbigay sa atin ng blessing, binigyan niya tayo ng kapangyarihan at biyaya sa Kanya, nagmumula. Para makakuha tayo ng lakas sa Kanya, tumingin tayo sa Kanya. Paano niya nalabanan ang mundo? Siyempre, nabuhay siya hindi sa pamumuhay ng mundo. Nabuhay siya dahil siya ang salita mismo ng Diyos. Kung ano yung salita ng Panginoon, ginagawa niya. Amen. Tingnan po natin yon ang ating Panginoon. Spiritual warfare. Ito po'y isang labanan na hindi ito laman at dugo. At walang Kristiyano na hindi dapat lumaban. Kailangan dapat lumaban. Every day in life has a battle. Lagi pong may labanan. So, dito po sa Ephesians chapter 6 verse 11, ito'y pinapakita, pangalawa po ito na part po natin, kasi doon tayo kumukuha sa Panginoon ng lakas, di po ba? O the power of His might, nakakakuha tayo sa Kanya kung titingin tayo sa Kanya. Huwag tayo tumingin sa tao. Ito'y pangalawang part na paghahanda. Ang paghahanda natin, kailangan alam natin kung sino yung kalaban. Paano ka maghahanda, hindi mo alam yung kalaban kung sino ba. Marami sa pakikipaglabang ngayon, nakikilaban sa hindi magandang pakikipaglaban. Hindi maayos na pakikipagdigma. Kaya nga ang matuwid na kawal ni Kristo ay may pagkitis eh. Hindi po ba? At hindi nakikihalubilo sa mundong ito. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod. Na ano ibig sabihin? Gusto ko lamang buksan yung mga details kung sino ang kalaban. Kaya nalaman natin na yung mga detalye ng kalaban natin. Okay, mahalaga po yun. Magbihis ng buong kagayakan ng Diyos, yan po yung una. Kailangan magbibihis tayo. Pag nagbihis tayo, kailangan kompleto. Lagi ko po sinasabi yan. Pero iniwanan ko po yan kasi sa mga susunod, mahihit po natin yan kung anong klase itong ibibihis na ito. Sa 7 points na dapat isuot. Kaya part 2 po ito, kaya ipapakita nito, kaya hinuhuli ko pa po yan, kasi ang kapanapanabik na pag-aaral dyan ay naandun sa mga sumusunod na mga verses. Yung belt of truth, nandyan po yan. 7 po yan, naaralan yung ibibihis natin. So personal po yon. Hindi po yung, hindi ka magbibihis nang sinasabi mong gagayahin ko si pastor, gagayahin ko si kapatid. Hindi po. Ang ibibihis natin dyan, ang Panginoon talaga. At yung word niya. Pero bago po yun, magbibihis po tayo, pero iiwanan ko po yan. At yung sinasabi pong pangalawa, upang magsitibay. Pag sinabing magsitibay, nakatatag. Pag nakatatag ka sa Panginoon, hindi ka mauga. Walang chances si Satan. Kasi pag nagbihis tayo ng buong kagayakan, walang chance si Satan na makapasok. Many chances na ginagawa niya ang pamamaraan niya, pero kailanman hindi siya makapag-penetrate. He cannot deceive you. Bakit? Sa nauna, nagbihis ka ng buo. Amen po ba? Kailangan magbihis ang buo. Kaya iiwan ko po yung mga bagay. Pag sinabing makatagal, kahit saan labanan, hindi ka naigupo. O maaring po pwede, sinabi ko nakaraan po, pwedeng nakatayo ka, pero parang lupaypay ka. Nakasandal ka na nga, parang wala na rin ikaw pakinabang. Hindi ka na po pwede sa isa pang laban. Kasi maraming pagkakataong umaatake ang dyablo. Maraming beses. Hindi lang once, pero many times, kanyang gustong pasukin ka. Ngayon, pag nagkaroon, sinabi ko sa inyo nakaraan, pag si Satan or devil nagkaroon ng hold sa Kristiyano, ang hirap po niya maging nakatayo na manatili. Kasi bakit? Kakainin po siya ng sistemang naglalaro sa kanya. Kaya nahihiramin.
Kaya kailangan alam natin yung paghahanda. Kasi hindi tayo pa pwede lumaban basta-basta na hindi natin kilala yung kalaban. Para alam natin yung hindi tayo sugatan pagpunta doon. Pagbalik natin, hindi tayo sugatan. Kundi tayo'y may lakas ng loob na mag-report sa ating Panginoon. Accomplish. Mission accomplished, sir. Amen? O yung hindi na makapagsabi, mission accomplished po. Diba? Ang pangit. Di po ba? Kasi bakit? Puro ka tama. Nagre-report ka nga, puro ka naman tama. Di po ba? Na malulungkot ang ating Panginoon yan. Kaya nga dinitalye kung ano ang ating kalaban at kung sino ang ating kalaban at kung ano ang pamamaraan niya para ating mapaglabanan. Sana kayo po ay hindi lang po nakatitig sa akin. Sana po ay may natututunan po tayo. Laban sa mga lalang ng dyablo, pangatlo. Etong mga lalang na to ay mabigat po ito kung hindi nyo po alam, kung hindi natin alam yung mga devices. Kasi pag alam nating labanan. Amen po ba? At dito, sa pag-uusap ito, itong pangatlong points na ito na ating pinag-aaralan, dinidetalye natin kung sino yung kalaban. Okay, ito'y totoo. Ang dyablo ay totoo. At siya po ay may pinagmulan at background. Siya ay nilikha ng Diyos. Hindi po siya creator. Nilikha po siya. So, pangatlo po, ang titulo niya, pinapakita, siya ay anointed bilang isang cherub. Yan, binanggit po natin. Prince of this world. Prince of the power of the air. Na sa mga susunod, aaralin po natin, binibigyan ko lang po kayo ng idea para malaman natin kung saan siya naroroon. God of all these ages o sa buhay na ito, siya yung Diyos dito sa mundong ito. Kaya nga yung niran ni Brother EJ po na si Jesus Christ napunta rito sa mundo pero sa iba po siyang kaharian. Spiritual ang kanyang kaharian. Hindi sa mundong ito. Kaya dinideny nga ng di ba? Ikaw ba talaga, hindi niya dinideny na siya'y hari. Siya'y hari sa kaharian ng espiritual. Hindi sa mundong ito. So, yun po yun. Napanood po natin yan kanina. Prince of Demons. Prinsipe po siya ng mga demonyo. Siya ay si Satanas na sinabi natin nakaraan na ang ibig sabihin ay adversary o kalaban. 52 times pong sinabi. Siya po ay si devil na binabanggit na sa Bible 35 times lang po siya. Pero siya po is slanderer o siya ay mapanira. Hindi lang siya mapanirang puri, lahat sisirain niya. Yung buo sisirain. Yung pamilyang buo wawasakin. Yung nilikha ng Diyos sisirain. Diba? Yaan po siya, slanderer po siya. Kaya ang sa kanya, pumapatay siya, nagwawasak siya. Kasi nangwawasak siya. Iyon yung kanyang title. Siya po ay roaring lion, the evil one, Abaddon and Apollyon, temper, manunukso. Yun ang ginagawa niya, hindi siya nanunubok, ang Diyos kasi nagsusubok. Si Satanas, siya po ay nanunukso. Ibubuyo ka niya sa tukso. Ibubuyo ka niya sa mga pain para ikaw ay umayaw na. Para maunsyabi ka bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Temper po siya. Accuser. Siya po araw at gabi nasa langit, inaakusahan niya yung mga hinirang ng Diyos. Pero namatay at nabuhay na maguli ang Panginoon, pinalayas po siya sa langit kasi binayaran na ng Panginoon. At hanggang ngayon, accuser pa rin po siya. Pag-aaralan po na susunod yan. Ito po yung kanyang kalikasan, naiwan po natin ito. Ang kalikasan niya, ano ba ang kalikasan niya? Napunta lang po tayo sa dalawa. Yung murderer and a liar.
Siya ay mamamatay tao na, sinungaling pa. Pangalawa, naiwan din po natin ito, siya po yung pasimuno ng kasalanan, hindi po si Eva. Hindi po si Eva. Siya po talaga ang number one na pinagmula ng kasalanan at author nito. Kasi nakita sa kanya ang kasalanan nung nagmataas siya sa Diyos. Amen po ba? Kaya siya yung author nito. Kaya tinukso niya sino? Si Eva. Di po ba? Kasi gusto niya magkasala din yung sirain talaga yung ginawa ng Panginoon. Ang ganda ng Garden of Eden. Gusto niya doon ay mahawa ng kasamaan yung lugar na yon. Maghari ang kasalanan. So yun po yun. Ito po naiwan natin pangatlo. Siya po, ang kanyang kalikasan ay oppressor. Pag sinabi pong oppressor, siya po ay mapang-api. Yung lugmok na, aapihin niya pa. Isang salita po dyan, nambubuli. Kaya kahit na sa kanya nga bubulihin niya pa sa kanya na nga, bubulihin pa niya. Kaya paglalaroan pa talaga niya, kahit kampon niya, lalaruin niya pa, lalo niya pang anuin. Kaya ang samang master niya. Amen. Maraming tao napapaikot niya, inaapi na nga, ayaw pang iwanan yung dyablo. Di po ba? Hindi nila alam po yon. So siya po ay oppressor. Revelation chapter 12 verse 10, sabi niya yan po dyan. Pero hindi na po natin yan babasahin. Pang-apat ay, okay, pang-apat po, nakatangian niya ay ano po? Seducer. Pag sinabing seducer, siya po yung parang mapanghalina, mapanghikayat. Ang galing naman. Manunokso. Pag sinabing seducer, ang pinakamalalim na term po nito, yung daling ka doon sa kanyang kalokohan. Dadayain ka niya. Kung isang salita, parang lulukuhin ka niya. Di ba? Seducer, kumbaga sa ibibitag ka niya. Yun yung pamamaraan niya, bibitagin ka niya kasi seducer siya. Uumpisahan ka niya sa mga matatamis na salita. Gagamitin niya ang mga bagay para ikaw ay mahalina. Tingnan po natin bakit po nilagay po dyan. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ngunit hayag na sinabi ng Espiritu sa mga huling panahon, kailan yan? Dati pa po yun, sinabi na po yan ni Pablo kay Timothy. Pero ngayon, lalo na ngayon sa panahon ito, huling araw na talaga. Ang sabi niya po dyan, sa panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Bakit kaya tatalikod? At makikinig sa mga espiritong mapanghikayat, seducer. Mapanghikayat. Ang gamit po yan sa King James Version, seducer. Seducing. Seducing spirit, ibig sabihin, kahit na alam ng tao ang pananampalataya, dahil natutokso sila sa ginagawa nitong espiritong ito na mapanlinglang. Kasi espiritu po ang labanan Kaya magdadala siya ng mga preacher, ibig sa church, para dayain ng tao. May seducing spirit. Sabi niya, panghihikayat ng mga aral ng mga demonyo. Medyo manipis po ito pag sinabi, ito direkta kasing sinabi, aral ng demonyo. Hindi na mamalayan ng mga churches, may aral na silang demonyo na tinatanggap. Kasi minsan, ang pandaraya ay hindi mo makita yung pinakalikod. Bibigyan ka muna ng idea, parang balat lang. Pero yung loob nun ay demonic teaching. Hello? Watch, makinig kayo. Be careful po sa mga nangangaral sa prosperity. Prosperity teaching. Nawawala ang essence ni Jesus Christ doon.
Paano yung pagkitiis na sinasabi niya bilang kawal? Kung makikihalo-bilo ka sa mundong ito. Kaya napakabigat ng katatayuan ng mga taong nadadaya. Kasi kakainin po siya ng sistemang dumaya sa kanya. Verse 2. Tumitigil-tigil po ako kung alin lang po yung aanuhin po natin. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Yung salita ng Panginoon, ito-twist. Amen. Kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling buddhi, ibig sabihin, pinuno yung kanilang isip, binikisan yung kanilang isip ng kasinungalingan. Nawaring bakal na nagbabaga. Na ang ibig sabihin niya, pinapakita na parang ito ang totoo. Na punong-puno naman ito ng kasinungalingan. Verse 3. Na ipinagbabawal ang, yan po yung context. Kita mo, napakanipis lang po niyan. Diba? Okay naman na wag mag-asawa para makapaglingkod sa Panginoon. Pero kung madumi ang isip mo, gagawa ka rin na hindi maganda. Amen po ba? Hindi po sa mga gawa, kundi sa nabago ang isip at puso. At pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin ng mga may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Halimbawa, simple lang naman po yan. Kailangan mahaba buhok mo. Diba? Kailangan ng mga babae mahaba ang laylayan. Diba? Kailangan, wag kayong ganito, puro utos, puro utos. Wala namang nabagong buhay. Sa damit ay mainam, maayos, maganda. Pero yung buhay na kinabubuhay sa pamilya, masama. Kaya tumatalikod sila kasi may mga aral na napakalayo sa katotohanan. Wala sa absolute truth. Huwag ka ikang kakain na yan. Huwag ka ikang kakain ng ganyan. O yung mga biyak ang kuko. O, yung mga walang kaliskis, huwag ka ikang kakain yan. Sabi sa Bible. O, Bible naman yan eh. Pero nilalang ng Panginoon yan para ipagpasalamat. Amen. So, nadadaya kahit sa maliit lamang kasi hindi natin mapupuna ito. Kasi salita rin naman ng Panginoon eh. Word of God naman eh. Pero mali ang context. Old Testament context ang pinag-aaralan. Ngayon tayo, New Testament context by the grace of God. Through Christ Jesus our Lord. Sumagana ang biyaya. Amen. Ito'y pabigat sa tao. Kaya akala nila okay na sila. Di po ba? Mahirap. Sa mga huling araw po. Ngayon, tingnan po natin. Pang-5, ang kalikasan ng dyablo ay an imitator. Pag sinabing imitator, nanggagaya. Magugulat, wala na, na-rapture na tayo, dumating ang time. Alam niyo po ba, even ang Israel madadaya sa paggaya sa Kristo. Darating ang time. Madadaya po sila. Kaya uupo yun doon sa giniginawa ko. Uupo po siya doon sa dapat sa Panginoon ang uupuan niya. Yung third temple, makinig kayo, ang third temple po na gagawin, yun po yung nakalaan talaga kay Jesus Christ. Pero lalapastanganin talaga yan ng Antikristo. Kasi i-imitate niya si Jesus Christ. Gagayahin po niya yan. Para ang mga Israel o yung Hudyo sa kanilang pananampalataya ay eto na ang Mesiyas. Na hindi nila alam, ni-rapture na tayo ng Mesiyas. Yung pinako nila sa krus sa Mesiyas,
Yun talaga yung hinihintay dapat nila. Amen. Hanggang ngayon, nadadaya po sila eh. Tingnan po natin yung verse, 2 Corinthians chapter 11, verse 13 yan. Anuin ko lang po ito Sorry po Ayan. Kinilabutan po ako dun Sorry po Okay. Sapagkat ang mga gayong tao ay ang mga bulaang apostol. Tingnan nyo po, may mga bulaang apostol. Ibig sa panahon nila Apostle Paul o nila Pedro, marami na po talaga sila. Bulaang apostol. Mga magdarayang manggagawa. May gawa naman sila, nangangaral din po sila. Na nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Pag sinabi nagpapakunwari, ibig sabihin nagbabalat kayo. Amen. Mga pakawala po ito ni Satan or ni Devil. Verse 14. Tingnan po natin. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man, hindi nakapagtataka kung mayroong mga apostol na bulaan, mga propetang bulaan, tagapagturong bulaan, lalagay po talaga yan kahit sa church para mag-deceive, mandaya. Ang sabi niya po yan, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng, ano daw po? Kaliwanagan. Akala mo totoo. Nag-aanyong tupa pero maninila. Di ba, Pastor? Tinuro ni Pastor sa atin yan. Naalala ko yan, Pastor, tinuro nyo. Kaya dito, para pinapakita, parang tupa siya, pero hindi pala tupa. Anak ng topak daw. Sabi ni Pastor, may topak. Di po ba? Si Deacon Joel, natatawa si Deacon Joel. Di po ba? Kasi po bakit? Pakawala po siya. Kasi bakit? Kampon siya talaga ni Satanas. Kasi even si Satan, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ini-imitate niya yung liwanag na hindi naman tunay na liwanag na meron siya. Kasi ang tunay na liwanag, binabanggit ko po, nung nakaraan ko pa binabanggit ko, ang tunay na liwanag ay yung karakter na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung divine nature, yung Holy Spirit na hindi kayang i-imitate. Amen. Hindi kayang gayahin at hindi po pwedeng utusan at turuan na pumunta sa iyo. Kung gusto niya, pupunta siya sa iyo. Dahil inirigalo ng Diyos po yun. Amen po ba? Verse 15. Ito po, tingnan po natin. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, ito, tingnan natin, ang mga ministro naman ay nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Akala natin sila'y ministro ng katwiran, pero kabaluktutan. Kasi bakit? Kampo ni Satan. Kaya very deceiving talaga ang time ngayon, sa panahon ngayon. Tignan nyo, ang dami ng churches. Ang tanong natin, ano kaya ang laman doon? Sino kaya ang gumagawa doon? Mapandaya. Meron pa kang ministro yata, pupunta yata sa magrarally. Kina Christian, go there. I don't think so. Kung Christian ang totoo, manalangin ka't lumuhod ka. Kasi pag pinalangin mo na magkagulo, damay ka. Hindi ka makakapagturo, hindi maging maayos ang pananambahan dahil magkakaroon ng destabilization. Inutusan tayo ng Panginoon na ipanalangin ang mga leader natin. Hindi pabagsakin ang leader natin. Kung ikay matuwid. Nagpapakunwaring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ano yung mga gawa nila? Masama. Kaya sabi nga ng Panginoon
Matthew chapter 7 verse 21, maraming tumatawag sa akin Panginoon na Panginoon. Hindi ko sila kilala eh. Hindi ko sila kilala. Hindi, nagpalayas kami ng demonyo. Nangaral kami sa iyong salita. Gumawa kami ng himala. Hindi sa iyong himala yun. Hello? Nangaral ka, hindi sa Panginoon ng pangangaral yon. Ipinangaral mo ang iyong sarili. Amen? Matakot kayo pag ang nangangaral ay lagi niya tinuturo sarili niya. Yaan po'y mandaraya. Pero pag lagi niya tinuturo ang Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, maliligtas ka at aayos ka. Amen po ba? Kapagkat sila ay mapaggawa ng tampalasan, sukdulan ng kasamaan. Amen. Ang kanilang wakas ay nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. So ipinapakita dito kung papaano ang ginagawa niya. Okay, imitator. Una, sumunod, ang mga gawa ng dyablo. Bukod sa pinakita na yung kalikasan niya, meron pa siyang mga gawa. Favorite. Di ba? Meron siyang gustong gawin sa tao. Una, ang dyablo ay, nabanggit natin kanina, manunukso. He tempted Eve. Pangalawa, he tempted Christ. Na ayon po diyan sa mga verses na po diyan. Si Jesus Christ sinukso din, hindi siya nakaligtas. Even siya ay tagapagligtas, pero siya po ay tinukso, Satanas. Tinempt po siya. Pangatlo, si Satan, ang gawa niya ay he perverted or distorted God's word. Pag sinabing perverted, yung inaalis niya yung tama, sinusundan niya na masama. Pero ang i-account niya, yung Diyos. Biruin niyo yun. Mabuti yung ginawa ng Panginoon, pero hihikayatin niya ang tao para ipakitang masama yung Diyos. Grabe, no? Diba? Talagang talagang pinapakita na siya po slanderer, naninira po talaga siya. Di po ba? Kasi kalaban po talaga siya. Pag sinabing distorted, binabaluktot, o parang tinutwist niya yung word of God. Yung parang sinasabi natin, eto, salita ng Panginoon, hindi sabi sa ganito eh. Kaya nga si Jesus Christ, di ba, nagugutom si Jesus Christ eh, di ba? 40 nights po siya na nagfasting. Sabi niya, nasusulat, sabi niya, gawin mo ang batong ito ng tinapay. O, nasa Bible naman eh, pero distorted. Binuluktot. Di ba? Yung alalayan ng paa mo sa mga bato, magpatihulog ka. Kasi alalayan ka ng mga anghel. Kung nagpatangay siya doon, wala nang tagapagligtas. Di po ba? Kaya nga, alam na natin kung ano yung kanyang mga likha, yung gawa niya. Ito yung mga paborito niya. At gagawin din ito sa iyo at sa akin. Kasi yung mga niligtas ng Panginoon, lulukuhin niya rin yan. Na pag-aaralan sa mga susunod. Pang-apat, he opposed God's work. Pag sinabing oppose, kontrapelo, ano pa ba yun? Sumasalungat. Oppose ng oppose. Kahit mabuti, oppose. Kaya nga merong opposition, di ba? Sa mga di ba? Oppose ng oppose. Wala ibang gagawin niya kundi yung mo. Panukala ba sa mga batas? May panukalang batas na maganda. May opposition dyan eh. Lalabanan yan. Ayaw niya, kalabang ka eh. Kahit maganda yung layunin mo. Si Pacquiao nga nagsabi, di ba? Dati, di ba? Ewan ko ba naman, senador siya ewan ko ba naman, sa pagtulong ng maganda at mabuti sa kapwa, para bagang hinahadlangan. Hindi na di ba't ito'y mabuti? Ba't kailangan pang may mag-oppose? Para sa tao naman to. Di po ba?
Gayon din si Satan. Ino-oppose niya yung mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon. Lalo na yung purpose ng Panginoon, makinig kayo mabuti, natagpuan mo yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Nako, lalo kanyang kokontrahin niya, kontrapelo po yan eh. Ayan po yan, si Karaya. Diba? Di na po natin babasa, alam po natin yan. Si Josue, tumayo po dyan. Diba, sa bayan ni Jesus Christ, diba? Nakatayo, inuusig ni Satan, diba? Madumi yan. Ang ginawa ng Panginoon, hindi. Sawayin ka ng Panginoon, sabi nung angel. Sapagkat yan, gawa ng Panginoon yan. Kahit madumi yan, malinis sa Panginoon yan. Sinuotan siya ng kasuotan ng katwiran. Amen. Sinuotan na, guguluhin pa. Opposition. Ginawa ng matuwid ng Panginoon si Josue, pero si Satan, i-oppose niya, lalabanan niya pa. Hindi makasalanan yan eh. Hindi, sinuotan ko nga eh. Anong magagawa mo? Di po ba? Lagi siyang nasa opposition. Panglima, he hindered God's servant. Siya po ay laging humahadlang sa mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po ba, si Pedro, ay si Timothy, ay si Paul, lagi siyang hinahadlangan. To the point, ikukulong siya kasi nangangaral siya, dadakpin na naman. Diba? Siya na naman ay nakapakaw na naman, paano siya makapagsusulat? Ang purpose ng kanyang buhay, magturo, mangaral. Di po ba? Ngayon, walang magawa, hindi siya makapangaral sa loob ng kulungan ng aral. Kasi lagi siyang laban, lagi niyang gustong hadlangan sa pagkalat ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya pag nahadlangan po tayo, ibig sabihin po dyan, merong nandiyan sa paligid na kumikilos. May Bible study, ayaw niya ng Bible study. Hahadlangan niya yung lingkod ng Diyos para hindi makapag-Bible study. Pero ang lingkod ng Diyos, hindi pa pipigil yan kung talagang lingkod ng Diyos yan. Gaya ni Paul. Hindi ako makapangaral, sige, sulat, kahit nakaganyan, susulat naman ako. Hindi nahadlangan. Sige, lagay ng pakaw, di na makahawak ng pangtinta. Ang panahon nila kasi parang merong sisidlan lang yun na may sa dulo para tumulo yung tinta di po ba? Hindi ako makapagsulat. Sisigaw ko naman ng Panginoon dito sa kulungan para lumabas doon ang ebanghelyo. Amen po ba? 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Inahadlangan niya po talaga. 1 Thessalonians po kapatid, tingnan po natin yan. Verse 2:18. Okay. May nakalagay po tayo yan. Okay. Gusto niya talaga hadlangan. Kasi lingkod ng Diyos siya, kaliwan na ganyan Sapagkat nasa kaming pumariyan sa inyo, alam niyo po ba mga servant of God na totoo, nagnanasa, may desire lagi siyang pumunta kung saan niya mang ibigin para makapangaral. Akong si Pablo ay minsan at muli ay hinahadlangan kami ni Satanas. Alam niya may humahadlang. Kasi nagkikreate si Satan ng problems. Hello? Para yung pakay mo, mahadlangan. Alam po ito ni Pablo. How much more tayo na hindi nangangaral? Anong hadlang? Di po ba? Hindi na kayo pupunta sa gawain ng Panginoon, hadlangan na kayo. Di po ba? Hello, kung mga lingkod nga ng Panginoon, hinahadlangan Amen po ba? So, ganun lang po yon. So, sumunod po, he hindered the gospel of Christ. Yan po yung mabigat. Nahadlangan na yung mga lingkod ng Diyos. Hinahadlangan niya pa yung mismong mensahe. Hello, to the point, di ba, naipangaral na. Ipinangaral yung salita ng Panginoon, hahadlangan naman niya. Kaya nga yung si Satanas, di ba, ginagawa niya, di ba, nagtatanim siya ng mga ibang doon kasamahan doon Di po ba? Para kunin yung mga itinanim sa iyo Minsan katabi mo pa. Di ba, halimbawa, nagtuturo si pastor. Iba naman yung sinasabi ng kapatid mo dyan sa tabi mo. He hindered
The gospel of Christ. Parang yung palabas pa kay Babo Louie, di ba? Hindi totoo yan. Parang ganun ang sinasabi sa'yo. Di ba? Sa totoo lang po mga kapatid, yung panahon natin, perilous day talaga. Marami po talagang mapanira sa tunay na tayo, sa ating mga tunay. To the point, hahadlangan talaga yung gospel. Napupunta natin sa mga susunod yan, babasahin po natin sa susunod yan. Tapos pang-pito, he snares the wicked. O yung, pag sinabing snares, yan po yung pangsilo. Bitag. Halimbawa, hindi ka nakuha sa isang pain, ibang pain naman. Hello? Hindi siya nakuha doon. Maraming ang Satan para gamitin niya na pangnilo. Pag sinabing panilo, yung bitag. Bibitagin. Kasi ang mga Kristiyano gusto talaga mabitag para hindi magiging magandang patotoo. Etong context of 1 Timothy chapter 3 verse 6 to 7, yan po yung ginawa na sinasabi na dapat ilagay sa iglesia. Pag bata ang nilagay mo sa iglesia, sinasabi niya po dyan sa context na yan, baka mahulog siya sa silo ni Satanas, sa bitag. Ganun po yung, kaya hindi basta-basta pagpapatong ng kamay. Amen po ba? Kasi yan po yung mga snare niya eh. Kasi pag nailagay na yon na wala pang angkop na kaalaman at knowledge sa Panginoon, mababaliwala yung ganda ng katawagan. Amen po ba? Kaya nga sinusubok po yan. Amen po ba? Pangwalo, he desires the nation. Ito ang gawa niya. Nasang-nasa niya ang bawat bansa. Ninanasa niyang mapa sa kanya. Halimbawa, merong Christian nation, Philippines is a Christian nation. Di po ba? Gusto niya pasukin ang nation na to. Tignan nyo ngayon, ang ating mga mambabatas, napasok po na yan mga komunist. Hindi po titigil yan hanggat di nakaupo yan sa pinakamataas na luklukan. Kasi papaganahin dyan ni Satan yung kanyang influence pagdating ng time. Na pagharian ng Antikristo ang buong mundo. Hello? Gustong-gusto niya yan. Kaya siya gumagawa siya ng pamamaraan para makapagtatag siya. Kaya yung magkakaroon, darating ng time, magkakaroon ng one government. One-man government. Kasi bakit? Lahat ng bansa, nagkakaisa yan kasi naglalagay na siya. Yung iboboto niya na kahit hindi na sa buong bayan na nagboto, kundi ang magtatatag na ay yung taong yon o yung antikristong yon. Kung sinong leader na po pwede doon. Darating ang time na yon. Pero ngayon, di pa. Pero kumikilos yan. Discern niya po yan eh. Yan po sinabi sa Revelation chapter 16. At itong huli na sinasabi po natin sa bandang huli, ito ang pinakamabigat verse, pang-siyam na points po natin. He has the word in his lap. Pag sinabing lap, yung nasa kandungan niya. Nasa kanyang pamumuno o pag sinabing kandungan kasi, nasa sinapupunan niya na. Kaya nga siya yung prince of this world eh. Hello? Pag sinabing nasa kandungan niya na, nakakahingalay sa kanya. Lahat ng desire niya, nangyayari. At lahat ng napapasok doon sa kanya sistema, nabibitag. Napaglalaruan. Napagsasamantalahan. Pinaglalaruan. Kumbaga sa isang truck na stack up. Kumbaga sa isang sasakyan, kahit yan anong tawag dyan? 4 yung gulong, nabalaho lahat. Una, nabalaho yung bungad lang eh. Nabalaho na lahat. Para tayong sasakyan na nalubog doon sa lusak. Kasi bakit? Hawak ni Satan, nasa kanyang kandungan ang mundo.
Kaya alam natin kung sino ang ating kalaban at yung kanyang mga gawa. Ngayon, kaya sinabi po natin, binabanggit po natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, napakahalaga po nun. Hindi ka nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Kasi bakit? Nasa kandungan ni Satan o ni Devil ang mundo. Kasi pag nandun ka na, napasok ka na doon, once na natanggap mo, yung mga napasok ka dito, ang hirap na makalabas. Kasi yung laro, pinaglalaroan ka na, nagiging puppet ka na. Kaya binabanggit ko, nagwa-warning po ako sa inyo, huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satan na magkaroon ng strongholds sa buhay niyo. Huwag kayong magbigay ng chance. Kung napasok ka, kung napasok tayo, ano pong dapat niyong gawin? Takbuhan niyo siya. Tumakbo ka sa Panginoon. Amen po ba? Hindi pa huli lahat. Kaya ngayon, alam na natin kung anong bagay ito. Ang mundo, ang daming i-offer sa atin. Ako, nag-iisip ako mag-abroad na lang kaya ako. Ang tanong, sino kaya tatanggap sa akin? Diba? Hello, diba? Yung ministro ko, mangaral ba't ko iiwanan? Di po ba? Yun ang dapat thinking natin kasi marami i-offer si Satan. Kaya ang mga bagay sa mundo, minsan nakapangahali na sa atin. Nangaral yung kapatid natin kagabi, sayang wala po yung iba dito. Si Brother F nangaral po sa atin kagabi. Nagdi-desire sila na parang brighter tomorrow ng mga anak nila. Diba? Para kung ano iniisip nila na mas mataas pa doon. Diba? Para na bago ang isip na mag-asawa. Kasi bakit? Gusto nilang hanapin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran. Amen? Kasi yung mga bagay na yan, bonus lang yan Seek first the kingdom of God. Di po ba? If you found the kingdom, you may found also Christ as a king. Amen. Pag natagpuan mo ang king, alam niyo po ba, sinabi ko kay Brother F, alam niyo po ba si Peter? Sabi ng Panginoon, kasama si Peter po doon, sabi niya, kayo ba, hindi niyo ba ako iiwanan? Lumayas na kayo. Gaya nung 72 na yun ng mga alagad na tumalikod. Alam niyo po, sagot ni Peter, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Hallelujah. No chance. No chance na yung mundo. Bakit? Natagpuan mo si Jesus Christ na nagbibigay buhay. Huwag mo nang iwanan. Kung naroon ka na sa Panginoon, huwag ka nang mag-iba ng landas. Kasi hindi ka nila bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kay Jesus Christ lang masusumpungan niyon. Saan pa kami tatakbo? Saan pa kami tatakbo, Panginoon? Bakit? Nakita mo, hindi lang ang kaharian Kasi yung kaharian may kayamanan. Ang nakita mo, ang tunay na yaman ay yung hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Kumpara dito sa kandungan, yung mundo na nasa kandungan ni Satan, o perang kanyan. Di po ba? Huwag natin ipagpalit ang Panginoon. Now, bilang huli, ipinapakita po, basahin po natin kapatid, siguro po yon yung verse 18. 1 John chapter 5, verse 18 to 19. He has the world in his lap. Yung nasa kandungan ni Satan yung mundo. At lahat ng mga kinahuhumalingan dito. Lahat ng parang gustong-gusto ng mga makalaman nandirito. Nalalaman natin na ang sino mang ipinganak ng Diyos ay hindi
nagkakasala. Sino pong hindi nagkasala? Di ba? Wala, lahat tayo nagkasala. Di po ba? Sana makorek po natin yung teaching na ito. May ano po ito. Lahat po nagkamali at nagkasala. Pag sinabing sino may pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, kasi ang context nito ay hindi makamundo. Hello? Kasi ang kasalanan na pagiging makamundo ka ay kasalanan mabigat sa Diyos. Diyos o kayamanan. Yun ang sinasabi ng Bible. Hello? At ang sabi niya rito, excuse me po datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat saan po? Sa kanyang sarili. At hindi siya ginagalaw ng masama. Alam niyo po ba, ngayon, i-open ko na po sa inyo ang mga naka-details kong katuruan. Si Satan, kalaban, finish na siya. Ang hindi pa finish, alam niyo po kalin? Yung word. At ikaw, ang kalaban. Unti-unti ko pong pinapakita sa inyo. Kasi sa kaligtasan, given na sa atin, regalo na. Hello? Pero ang ginagawa ni Satan, ginagamit ang word na nasa kanyang kandungan para operang ka. Para hindi ka maging kapakipakinabang bilang isang Kristiyano. Sumunod, ang katawan mo na mahirap supilin. Yan ang kalaban mo. Kalaban natin po yan. Hindi mo makontrol pag nakakita ka ng ganon. Hindi ka magkanda maliw, naiinggit ka sa ganon. Di po ba? Kasi ang hirap kalaban ng sarili. Kasi bakit? Ang kalaban mo na andun, yung mundo. Who is the behind the world? Satan. Yan na ngayon ang ginagawa niya. Kasi hindi ka na madaya sa word Sa word of God, hindi ka na madaya kasi may espiritu ka. Hello? Alam mo yung espiritu turo na mali at tama. Amen po ba? Binibigyan ko yun ng idea kung sino yung kalaban talaga. Bandang huli, tuturo ko sa inyo yung sarili nating kalaban natin. Kaya hindi tayo makapagsuti. Tinatanggihan natin yung mga bagay na dapat na pandigma. Amen. Yung word, ang bigat po niya habang nasisilayan natin. Ang mundo, habang nakikita natin niya, alam ba, nakita, sumasagana si ano to. Ako, tricycle pa rin. Ano ba? Diba? Lagyan ko ng gulong yung kabila pa. 4 na yon. Diba? 2 sidecar pa yung kabilaan. Di po ba? Hindi na tayo dapat nagpapadaya. Tingnan mo, pagod na pagod ka na. Diba, nagtatricycle ka rin? Nagtatricycle ka pa rin? Ilang taon ka nagtatricycle? Hindi ka pa yumayaman, pastor ka pa. Pandaraya. Isang malaking pandaraya. Parang si Master Pogi, no? Panglilingang at pandaraya. Diba? Kasi ganun talaga ang mundo, dadayain tayo. Di po ba? Anong pinapakita dito? Be wise like a serpent. Be humble like a dove. Amen po ba? Verse 18, meron pa, verse 19 po kapatid. Meron pa, pulas na po yan. Napapaano ako kasi gusto ko talagang matuto tayo pare-pareho. Kasi mapandaya ang mundo. Verse 19, nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Sinong masama? Si Satan, ang diablo. Kung doon ka pupunta sa sanlibutan, ay magtatamasa ito. Gustong-gusto nito yung kasi nasa vessel pa tayo ng ng pagkakamali. Hello? Prone pa rin po tayo magkamali. Hello? Kabutihan na lang ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ibinigay niya sa atin yung divine nature niya. Kaya kahit paano, nakokontrol. Paano kung walang divine nature? Nako, wala na. Lahat ng kinaumalingan ng bundong ito, saganang-sagana tayo, pinagyayabang pa. Kita mo yung mga gumagawa ng masama, walang kahiyan yun Hello? Hello? Di ba pag tayo nagkamalit, nagkasala po tayo, hiyang-hiya tayo kay Lord. Iyak tayo ng iyak.
Ba't ko nagawa yun, Panginoon? Di po ba? Pero yung mga masama, kasi nakahilig dyan yan eh. Yung sanlibutan nakahilig sa masama. Kaya pag pumunta ka dyan, ang bigat po. Sometimes namamasyal ang mga Kristiyano, wag po. Magkakaroon ng hold si Satan. Amen po ba? Tumakbo tayo sa Panginoon lagi. Kaya yung una natin, punta tayo sa biyayang kalakasan na nasa Panginoon. Makakaulagpus po tayo sa mapandayang mundo na andon yung si Satan na gumagalaw. Makalalaya tayo. Susunod ang katawan natin. Kasi dapat, bulag na po tayo sa mundo. Bukas na po yung ating kaisipan sa spiritual realm. Sa kaharian ng Panginoong Espiritual. Amen po ba? Marami nangangailangan ng salita ng Panginoon. Dapat bukas tayo po doon. Amen po ba? Magkaisa po tayong magsuot. Walang may iwan sa atin na nakahubad. Dapat lahat po tayong magsuot. Tatalakilin po natin sa mga susunod po yan. At sa mga susunod po, pag-aaral po natin yung ang pakana at o lalang ng mga ng dyablo sa mga anak niya at sa anak ng Diyos. Ito na yung pakana na. Yung mga devices na. Pag-aaralan po na, anong ginagawa niya sa mga kampo niya? At ano rin yung ginagawa niya sa mga kampo ng Diyos, yung mga anak ng Diyos? Naku po, napakaano po nito. Punta po tayo sa Sunday. Mag-aral po tayo sa Panginoon. To God be all the glory.